Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news, grabe ito. Lahat na patayo sa Kongreso, kumaliwa na si Abante. Nako, hawak ang ebidensya. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito, subscribe na po kayo. At ito nga mga karibin natin, nasa thumbnail po natin, walang nagawa. Nako, PBBM admin, di na kayo nakakatuwa. Dahil nga po riyan mga kabayan, ito may ipapakita po tayong video na kung saan President Bongbong Marcos Jr. Sinabing ngayon dahil wala tayong sistema, mag-aantay na lang tayo. Nako po. Ganito na lang ba palagi? Mag-aantay na lang? Nako, mamaya bigyan natin yan ng komento. At ito pa mga kabayan, si Congressman Sandro Marcos, no? Talagang kuhang-kuha. Talagang kuhang-kuha po ang kanyang uncle, no? Na si Speaker Martin Romualdez sa pamimigay ng ayuda. Mamaya ipapakita po natin ang ebidensya. At ito pa mga kababayan, no, President, kung ganito sana, no, kung ganito talaga sana ang presidente natin. Marami nga nagsasabi dahil po sa sa video ito, no. Dahil nga po sa video ito, marami po ang nagsasabi na sana makabalik ulit, no, bilang isang presidente ang ating dating Pangulong Duterte. So mamaya mga kababayan, ipapakita po natin itong video ito na kung saan talagang ito dapat, no? Ito dapat ang ginagawa ng isang pangulo. Okay? So ito mga kababayan, simulan na po natin dito po kaya President Bongbong Marcos Jr. Ito, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaction to, Oh, well, that's important. But again, the bottleneck here is yung level ng tubig. Hanggang bumaba, marami tayong hindi maaaring gawin. But kailangan lang So hanggat mataas ang tubig mga kababayan, no, wala silang gagawin, sabi niya, di ba? O, hanggat mataas daw ang tubig, wala tayong gagawin. Walang yan naman, o. ngayon. Kaya dahil wala tayong sistema, mag-aantay lang tayo. What? No, what mga kababayan? Dahil walang sistema, mag-aantay na lang tayo. Agoy. Diba? Dahil walang sistema, mag-aantay na lang. Hindi ba kayo gagawa ng paraan? No? Hindi ba kayo gagawa ng sistema na makakatulong sa taong bayan? Aba, kung ganyan pala, kung mag-aantay kayo, mas mabuti pa na iwanan nyo na lang po yan at ibigay nyo sa mas nararapat doon sa hindi mag-aantay, no? At gagawa ng sistema. No? Grabe naman po, dahil walang sistema, mag-aantay na lang. Hindi ba pwedeng gumawa ng sistema at simulan na? Doon sana dapat ang sinasabi mo, no? Dahil sa wala tayong sistema, gagawa tayo ng sistema, no? Hindi tayo mag-aantay o kikilos agad tayo. Parang pangtamad yung pangtamad po ang speech na ito. Kawawa naman ang tao. Wala na kayo standby lang sila, walang trabaho, walang Kawawa naman yung tao, gusto pang tawanan. Yeah. Grabe po talaga, no? Kawawa yung tao, syempre kawawa po talaga. Well, that's important. So yan mga kababayan, ikaw na nanonood ngayon, no? Ano po masasabi mo dito sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na kawawa ang mga tao? Parang gusto niyang tumawa pa, no? I mean, tingnan niya naman, ulitin natin But again, the bottleneck here is yung level ng tubig. Hanggang bumaba, marami tayong hindi maaaring gawin. But kailangan lang ngayon. Kaya dahil wala tayong sistema, mag-aantay lang tayo. Kawawa naman ang tao. Wala na kayo lang sila, walang trabaho. So yan mga kababayan, is this a joke? Nagpapatawa po ba dito ang ating Pangulo?
Di ba? Kasi mukhang gusto niyang patawanin ang taong bayan sa ginagawa niya. Hindi ka po clown na President Bongbong Marcos Jr., no? Hindi ka po clown. Ikaw po ay isang presidente ng bansa and you have to do something. No? Kung pwedeng magbuwis kayo ng buhay, magbuwis kayo ng buhay dahil yan po ang trabaho ninyo. Ang pangalagaan, ang kapakanan ng taong bayan. Grabe talaga, Well, anyway mga kababayan, ano pong inyong reaksyon dyan sa mga sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. At ito po yung sinasabi ko, na manang-mana talaga itong si Congressman Sandro Marcos. Ferdinand din po ito di ba? Congressman Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Yan namigay ng ayuda pero tingnan nyo naman, nakabalandra ang pangalan. Kaya nga sabi ko kanina, manang-mana po ito at kuhang-kuha niya ang mga galawan ni Speaker Martin Romualdez. Grabe mga kababayan, dito sa mga ganito, mayroon po silang mga panahon na mag-print pa. Well, anyway, wala tayong magagawa dyan. Ang gusto ko lang i-point out dito, pwede naman kayong tumulong walang pangalan dyan di ba? Kasi kung iyan po ay galing sa pera ng Pilipinas, ng taong bayan, you don't have to put your name there mga kababayan. Wag na po kayong masyadong ipalitiko. Hindi na po usong ipalitiko ngayon. Tinanggal na po yan na ipalitiko ni dating Pangulong Duterte nung panahon niya po. Ni isa wala pong ganyan, pinatanggal po lahat, yung mga pagmumukha ng mga politiko sa kung saan man. Dito nga sa amin tatandaan ko pa, yung pagmumukha ng mayor, inilalagay po yan sa bawat plaka ng mga tricycle, bago po yung numero ng plate number, yung yung pagmumukha muna ng mayor. At sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, tinanggal po yan mga kababayan. Tinanggal po yan. Pero ngayon, nagsisibalikan na naman yata itong mga ito, mga kababayan. At ito pa mga kababayan, itong sinasabi ko, dapat ganito sana ang ating presidente. Pakinggan po natin si dating Pangulong Duterte. Ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipinas. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin karasan, ito na ang huli ninyo. Merry Christmas. Alam ninyo, ako'y tao. So, ito yung sinasabi ni Senator Robin Padilla na advertisement, ni dating Pangulong Duterte patungkol po dito sa mga last Christmas. Tama naman talaga. Nagsita ko na natakot po, Kasi hindi mo po pwedeng gawing baby itong mga kriminal na ito, hindi mo po pwede silang ipaghele mga kababayan. Dapat ganito sana ang ginagawa ng gobyerno natin ngayon. Nakakamiss ang mga ganitong mga salita, sa atin, namimiss natin kasi wala naman tayong ginagawang masama, di ba? Pero doon sa mga gumagawa ng kasamaan, gumagawa ng kalokohan dito sa ating bansa, ito ang ayaw na ayaw nilang marinig, Ito po ang ayaw na ayaw nilang marinig, mga kabayan, na last Christmas nyo na. Baka si Dilima at si Ontiveros, ito ayaw rin marinig ito, ano sa palagay niyo mga kabayan? Well, anyway, ito na mga karibin natin sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng comment ang video ito. Ito na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Sadya ba talagang desperado na ang Quadcom na pabagsakin ang pamilyang Duterte? Kaya gagawin ang lahat ng makakaya kahit pa ito ay ikasisira ng kanilang dignidad. Representative Bini Abante at Representative Dan Fernandez na paaming pinatawag nila si Colonel Hector Grijaldo para magsinungaling di umano sa hearing ng Quad Committee patungkol sa extrajudicial killing ng kampanyang War on Drugs ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung
bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, sa ginawang press conference na ginawa ni Representative Dan Fernandez at Representative Bini Abante, matapos nagsabi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na pakakasuhan ng dalawang mambabatas ng perjury dahil sa ginawang pagpilit kay Colonel Hector Grijaldo na magsisinungaling ito sa pagdinig ng Quadcom patungkol sa EJK o extrajudicial killing ng panahon ng Administrasyong Duterte sa kampanya nitong War on Drugs. Napaamin nga ang dalawang buhaya sa Kongreso na sinabi ni Bini Abante at Dan Fernandez na totoong pinatawag nila si Colonel Hector Grijaldo at ayon pa sa sinumpaang salaysay ni Grijaldo ay pinilit lamang siya ng Quad Committee ng House of Representatives na aminin na may reward system noong madugong War on Drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Matatanda ang naging viral nga sa social media ang panayam ni Karen Davila kay Abante dahil nagisa di umano ito ng gusto at sinabihan pa ito ng mamamahayag na naging sobrang bias ito at na-impluensyahan nga nito si Grijaldo sa maaaring sabihin nito sa Quadcom laban sa dating Pangulong Duterte na talaga namang mali-mali na ang gawain ng isang mambabatas at nag-iimbestiga para malaman talaga ang katotohanan. Dagdag pa ng mamahayag ay nakompromiso na di umano ng dalawang mambabatas ang kredibilidad ng Quad Committee at baka wala nang maniniwala pa dito sa kanilang ginagawa. Ayon nga sa marami sa ating mga kababayan na tila naging tagilid na ata ang mga Quadcom dahil sila na nga ang mambabatas, sila pa ang sisira sa kanilang pangalan. Na tila baga nahahalatang stick to the plan pa rin sila kahit na nagkabukingan na. Magsisinungaling pa talaga na bawal naman talagang kausapin ang mga resource person na walang abogado dahil sila ay naka-under oath o di kaya wala talagang alam sa batas itong pastor at si Gogo lawyer. Ano sa palagay ninyo mga kapanig? Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, todo tanggi na ang magpartner na Crocs yung pastor hindi na kinikilabutang magsinungaling. Kinubabawan na ng kapangyarihan at kwarta. Yung isa naman sa hangaring maging gobernador, mukhang gagawin lahat para sa campaign budget. Nalabag ninyo ang rule. Hindi dapat kausapin ang witness before the hearing. Palusot na lang ang reasoning ni Fernandez. Maling-mali ang sistema ninyo sa Quadcom. Most of the elected officials and LGU won because they believe in the unity of Duterte and Marcos. Now that they are trying to destroy Inday Sara, it's time for voters to destroy the political career ng mga buhayang ito sa next year election. Bistado na ang mga kabalbalan ng mga hearing nyo dyan. Sinasayang nyo lang ang pera ng bayan sa kahihiring ng mga walang kakwenta-kwenta. Hindi kayo labor ng taong bayan. Pabor kayo sa mga adik at mga drug lord. Gusto nyo pang gipitin ang mga Duterte na tunay na nagmamahal sa bayan. Oo, kakasuhan nga sila ni Tatay Digong. Proud kaming mamamayan sa mga Duterte family kasi may puso sila at saka takot sa Diyos at saka mahal nila tayong mamamayan. Ito lang po ang kinakailangan para muling maibalik yung pag-asa ng mga tao sa Senado. Paalala ko lang po, no? Yan po yung sinasabi natin na kung talagang kayo ay maka-Duterte, pumili po kayo ng mga Duterte candidates. Kasi kung hindi, si either PDP laban o PDP lang po, hindi po, wala na pong laban, PDP or endorsed by the president, by former President Rodrigo Duterte. So yan mga kabayan, gaano po ba kahalaga itong sinasabi ni Sir Badong na dapat kung kayo ay mga DDS, no, ay dapat suportahan nyo or iboto nyo itong mga ini-endorso or nasa PDP laban mga kabayan. Unang-una mga kabayan, kasi nga po, no, kapag mas marami po ang manalong senador na hindi kaalyado ni Vice President Sara Duterte, kahit alam nating lahat na walang kasalanan si Vice President Sara Duterte, gagawa ng drama itong Kongreso, no? Itong Kamara. Gagawa po sila ng drama to make sure na magkakaroon po ng kaso, no? Ground for impeachment itong si Vice President Sara Duterte. Ngayon, mga kabayan, kapag ipinasa po ito sa Senado, itong impeachment,
at mas marami po ang numero ng mga umuopos dito sa Duterte, ay malamang sa malamang mga kabayan, kahit anong gawin nating pagtatanggol, kahit anong gawin ni Vice President Sara Duterte, no? Wala tayong magagawa kung di i-accept na talagang mai-impeach or masisibak, matatanggal talaga dito si Vice President Sara Duterte. Kasi ngayon pa nga lang, nakikita nyo naman, di ba? At malamang ay makulong din itong si dating Pangulong Duterte. No, kasi gagawin rin nila yan ng kaso. Tapos ipapasa sa Senado pag marami pong numero, ang mga pinklawan, dilawan, no? Sila na naman po ang maghahari diyan. Kaya itong midterm election mga kabayan, ito po ay kumbaga tiebreaker po ito para sa ating mga DDS, no? Ito po yung magsasabi kung magtatagumpay sila or magtatagumpay ang mga Duterte dito sa midterm election ito. Nakasalalay ang magiging kinabukasan ng ating bansa. Totoo po yan mga kabayan. Sa midterm election po nakasalalay ang kinabukasan ng ating bansa pagkat pag itong mga ito hinayutak na to ang manalo, wala. Patuloy po itong mga kalokohan, mga korupsyon na lang ginagawa. Wala pong ni isa, no, sa kanila ang maglalakas ng loob para sabihin, ops, teka lang, imbestigahan nga natin itong nasa PhilHealth, imbestigahan nga natin itong nasa 25 tons golds na binenta, imbestigahan nga natin itong Maharlika Fund, imbestigahan nga natin itong flood control project ng mga congressman. Hindi po yan mga kabayan, no? Hindi po mangyayari yan as long as, no, mas marami sila kaysa po sa mga kaalyado ng mga Duterte. Nakikita na natin, no, yung kalalabasan kapag tayong mga Pilipino ay ibinoto sila. Ito po ang nakikita nating pwede nilang gawin. Patuloy po silang mangungurap, patuloy po silang gagawa ng kalokohan, walang investigasyon, no, dito sa mga korupsyong ito. Ano sa palagay niyo mga kabayan? Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po riyan? Comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.